Ayan, start tayo. Ngayon, mag-start tayo doon kung paano nagsimula. Paano ka nagsimula mag-trading, 'di ba? Dati hindi mo pa alam yung trading. Wala kang idea sa trading. Tapos isang araw merong nag-introduce sa'yo ng trading, 'di ba? Isang araw may nag-introduce sa'yo ng trading. Nakita mo yung kung paano nag-work yung trading. Nakita mo kung paano ka kumita or paano kikita sa trading. Ngayon, ano yung unang-una mong na-feel, unang-una mong naramdaman nung nakita mo kung paano ka kikita sa trading or kung gaano kalaki yung pwede mong kitain sa trading? Yung possibility na pwedeng kumita sa trading. Kasi currently, nag-work Mm. tayo. Tama? Currently, nag-work Yes, tayo. sir. Meron tayong mga kanya-kanyang trabaho. So, halos lahat karamihan sa atin, OFW, di ba? Tama. So, ang ano natin, ang routine na natin, eh, nag-work tayo para kumita ng pera para sa mga mahal natin sa buhay, tama? So, yun na, ando na tayo eh. Ando na tayo sa stage na yon na eto na yung ginagawa ko ngayon. Ang purpose ko kaya ako nag-work para kumita ng pera. And then suddenly nakakita ka ng opportunity, another opportunity na pwede kang kumita ng extra or mas malaki pa, which is yung trading. Tama? So nagkaroon ka ng pag-asa na meron palang alternative, pwede pala. Meron palang ibang way para kumita. Hindi lang yung trabaho kong ginagawa ngayon. So, yun, doon nag-start, di ba? Tama? Ngayon, ang una mo na feel, na-excite ka. Nagkaroon ka ng excitement na parang ito na yun eh. Kasi mostly sa atin, di ba, Yes. nagpe-pray tayo or yung iba minsan nga naghihingi pa ng sign na Lord, bigyan mo ako ng sign kung ano talaga or ito na, di ba? So ang una natin na feel, nagkaroon tayo ng excitement kasi nakita mo eh, dollars eh. Dollars ang pwede mong kitain. So ngayon, nung na-excite ka, gusto mo na siyang subukan agad. Gusto mo na siyang subukan agad. Bago pala natin ituloy ito, nakalimutan ko mag-disclaimer, guys. Yung mga sasabihin ko rito lahat based on my experience. Lahat ng naramdaman ko simula nung nag-start ako sa trading. So, hindi siya parang hindi ko siya kinuha sa ibang ano or ano. Pero meron ako mga ibang nabasa tungkol sa psychology. So, i-discuss natin yung later, siguro sa part 2. So, ito part 1 natin to. Yung talagang basic na psychology kung saan nag-start lahat. So, yun. Ngayon, nung na-excite ka, tinry mo na siya. Nung na-excite ka, tinry mo na siya. Gusto mo na agad mag-trade. Gusto mo na agad mag-trade. Which is possible naman. Possible naman, pwede. Pwede mong gawin. Pwede mong simulan agad-agad. Pwede ka na mag-trade kahit wala pang idea or wala ka pang alam sa trading kung paano ka kikita or what. Gawa ka lang ng account, gawa ka lang download ka lang ng MT5, connect mo sa MT5, mag-buy ka, mag-sell ka, tapos na. Nakapag-trade ka na. So, ganun kadali. Ganun kabilis. Di ba? Kung medyo sinuwerte ka, kikita ka. Kung minalas ka, matatalo ka. So, iyon, yung first step kung paano ka mag-trade. Kumbaga, na-excite ka, tinry mo, and kumita ka. Ngayon, nung kumita ka, ano na naman yung na-feel mo? Kasi nalaman mo na merong trading, na merong ibang way para kumita. So, nung kumita ka na, meron ka na namang panibagong naramdaman.
'Di ba? Meron na naman panibagong pumasok sa isip mo na pwede, pwede to, pwede to, 'di ba? Kikita ako ng malaki dito. Parang, ang dali, parang ang daling kumita dito. Nagbay lang ako, nag-sell lang ako, kumita ako, 'di ba? Ngayon, meron ka ng idea na pwede ka talagang kumita sa trading. Nag-trade ka, nanalo ka, and ayun na, nagkaroon na ng money involved. Nagkaroon na ng money involved. So ngayon, nung kumita ka, nakaramdam ka ngayon ng greed. Tama yun, tama yung sabi ni Miss Maria. Nakaramdam ka ng greed. Kasi, nakita mo na nakita mo na yung possibility na pwede mong kitain, na pwede kang kumita. So, ngayon, bilang isang tao, bilang isang merong emotion, mararamdaman natin na, ah, pwede pala, pwedeng kumita. So, ang gagawin natin, hindi tayo titigil hangga't makuha pa natin, makakuha pa tayo ng marami. Ngayon, parang ano lang yan eh. Parang parang sugal. Sino dito yung nakapagsugal na? Siguro naman Me, lahat na coach, tayo how many dito times? naranasan magsugal, di ba? Lahat naman tayo dito naranasan na siguro magsugal. Yung tipong habang nananalo ka, lalong pahirap ng pahirap umawat. Yung ganong pakiramdam, di ba? Habang nananalo ka, feeling mo, swerte ko to eh. Swerte ko to ngayon. Baka bukas hindi na ako swerte, kaya susulitin ko na ngayon. Yung ganong feeling, di ba? So, i-relate natin sa trading. Parang ganon din eh. Nagkaroon ka ng sunod-sunod na panalo, lumaki yung kapital mo, parang feeling mo hindi ka na matatalo. Or, ito yung number one na naging feeling. Once na yung kapital mo, nakita mo na sabihin natin sige na doble na. Kasi first time mo mag-trade, okay, wala kang information about trading. Wala kang information about technical analysis, wala. Nag-buy ka lang kasi nakita mo yung price pataas. Nag-sell ka kasi nakita mo yung price pababa. Ngayon, sabihin natin, nadoble yung account mo. Nadoble yung account mo. Ano yung magiging feeling mo pag nakita mo yung account mo na doble? Magkakaroon ka ng confidence. Magkakaroon ka ng confidence na papasok sa isip mo na, okay lang matalo ko kasi meron na akong pondo. Okay lang magkaroon ako ng isa, dalawa, tatlong talo. Kasi yung account ko na doble ko na, meron na akong pondo, meron na akong pwedeng ipatalo. So lalakas yung loob mo mag-trade ulit. Lalakas yung loob mo mag-entry na mag-entry kasi meron ka ng pondo, hindi na magagalaw yung capital mo, yung original capital mo, 'di ba? Hanggang sa magkakaroon ka ng magkakaroon ka ng sabihin natin pag nag-start ka ng matalo sa trading, doon na pag naubos na yung kinita mo or yung nadoble mong account, bumalik na doon sa capital mo, makakaramdam ka ngayon ng panghihinayang na. Panghihinayang na sana hindi ko na tinrade, sana tinigil ko na. Sana winidraw ko muna yung kinita ko. 'Di ba? Yung parang kita na nawala pa. Ngayon, magkakaroon ka ngayon ng ano, magugulo na yung isip mo niyan. Magugulo na yung isip mo, hindi ka na mapapakali. Hindi ka na mapapakali. Ang gusto mo nang gawin yan, parang yung feeling mo, yung nawala sa yung pera, sa'yo yun. Gusto mo nang bawiin lahat yun. Yung natalo na yun. Ngayon, magkakaroon ka ng,
magkakaroon ka ng feeling na kailangan kong bawiin yun. Kailangan kong bawiin yung pera na natalo. Which is hindi naman sa'yo. Which is hindi naman sa'yo. Di ba? Last na to, all in. Di ba? Yung mga ganyan. Last na to, all in. Kasi natalo ka eh. Natalo ka. Guys, yung feeling na yan, normal yan. Kasi normal na feeling ng tao yan. Pag may nawala sa'yo, gusto mo bawiin. Pag may kinuha sa'yo, gusto mo bawiin. Bakit ganun, coach, no? May kinuha sa'yo, gustong bawiin. Pero, let go muna pagka hindi para sa'yo. Kaya, yun eh. So, nagkaroon ka ng excitement kasi nakita mo yung possibility sa trading. Ngayon, tinry mo siya, nagkaroon ka ng confidence, nag-read ka, nakaramdam ka ng greed, or sa Tagalog, yung pagkagahaman, di ba? Tapos, nung natalo ka, ang gusto mo nang gawin ngayon, bawiin na yung natalo mo. Bawiin na yung natalo mo. Doon na magkakaloko-loko yung trading natin. Kapag ka yung ginol natin is bawiin na yung natalo natin. Hindi na yung pag-aralan yung trading. Kasi once na nagkaroon ka na ng talo sa trading, pag hindi mo na-build yung mindset mo na kailangan ko munang pag-aralan yung trading bago ako kumita, doon na magi-start na magsusunod-sunod yung talo mo, magpapatong-patong yung talo mo. Kasi mali na yung mindset natin, mali na yung goal natin. Ang naging goal na natin is bawiin na yung natalo natin. Which is, in the first place, bago ka pa matalo, nanalo ka na. Bago ka pa natalo, nanalo ka na. Pero hindi mo siya kinuha kasi nagkaroon ka ng greed. Napanalo ka na, itinrade mo pa, tapos nawala, natalo. Ngayon, ang gusto mong gawin, bawiin. Di ba? So, guys, isa pang disclaimer, hindi po ako, hindi ako psychologist, ah. Baka isipin nyo, sinasayko ko kayo. Hindi ako psychologist. Ano lang, inaano ko lang yung mga na-experience ko na feelings and paano natin to ma-overcome, paano natin to, ah, kumbaga, paano natin siya susolusyonan. Kasi, makwento ko lang, dati, nung ano pa lang ako, nung, excuse, nung, makwento ko lang, nung dati, nung nag-aaral pa ako, ang ano ko, ang motto ko sa buhay, sabi ko, pag may problema, tawanan mo lang. Tawanan mo lang. Yun yung mga ina-advise ko sa mga kaibigan ko dati. Pag may problema, nagsasabi sa akin, may problema ako eh. Problema, tawanan mo lang yan. Tawanan mo lang, lilipas din yan. Yun yung ina-advise ko sa kanila. Ngayon, yung advice ko na yun sa mga kaibigan ko, sinubukan ko sa sarili ko. Nagkaroon ako ng problema. Tinawanan ko lang. Dahil yung problema lalo lumala.
nung tinamahanan ko. Kasi parang ano eh, dati, wala kang iniisip na ah, responsibility. Ala eh, nag-aaral ka lang, papasok ka lang ganun. Kaya nasasabi ko yung ganong ano. Ngayon, pagka may problema, ang ginagawa ko na, imbis na isipin ko ng isipin yung problema, ang iniisip ko yung solusyon. Yung solusyon doon sa problema. Para at least mabawasan yung problema ko or ma-solve ko yung problema ko. Kasi kung yung problema, iisipin mo, eh problema na naman yun. Di ba? So madadagdagan lang, magpapatong-patong lang, maguguluhan ka lang. So, yun. Next tayo. Ngayon, nagkaroon ka na natapos ka na dun sa feeling na ah, greed. Natapos ka na, nagkaroon ka na ng mga losses. Di ba? Dumami na yung talo mo. Dumami na yung talo mo. Sabihin nating pati yung capital mo, natalo na rin. In short, nagkaroon ka na ng utang. Nagkaroon ka na ng utang. Natalo na, natalo ka na, tapos naglagay ka ulit, tapos natalo na naman yon. So meron ka ng, sabihin natin, meron ka ng fear. Nakaramdam ka na ng fear na mag-trade ulit. Bakit? Kasi baka matalo na naman yung ilalagay mong bagong kapital. Baka matalo ka na naman. Di ba? Parang ako to Nakaramdam ko ka. siya. Ha? Parang ako yung dinidescribe mo ah. Wala akong minimension na pangalan po ah. Ano lang, ano lang. React lang tayo ng heart tsaka fire emoji kung nakaka-relate tayo. Natadtad na po ng heart. Sana, ba't wala? Hindi ko nakikita yung mga comments. So, yun. Ngayon, meron na tayong fear. Nakaramdam ka na ng fear. Kasi, sorry, wait lang. Di ba? Nakaramdam ka na ng fear. Kasi natalo ka na eh. Natalo ka na. Naramdaman mo na yung nag-read ka na, sinubukan mo, tapos wala pa rin mangyari. Lahat talo, 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 talo. Ngayon, nagkaroon ka ulit ng pang-fund, natatakot ka na mag-trade ulit. Kasi baka matalo na naman yung ilalagay mong fund. Di ba? So ngayon, pag nakaramdam ka ng fear, magdadalawang isip ka na mag-trade. Sabihin natin after mo matalo, nag-aral ka, pinag-aralan mo yung strategy, yung market, nakinig ka sa mga nagtuturo or inaral mo yung mga courses, pero hesitant ka pa rin mag-entry ng trade kasi meron ka ng fear. Kahit nasabihin natin pinag-aralan mo na, nakita mo na to, na ito na yung gagawin ng market. Pero hindi ka pa rin maka-entry or nagdadalawang isip ka mag-entry kasi baka matalo. 'Di ba? So, iyon yung parang naglalaban sa isip natin na alam mo na, tama na trauma. Alam mo na. Alam mo na ito na yun eh. Ito na, i-move na market. Ito na siya eh. Pero hindi ka maka-entry kasi meron kang fear. Meron kang hesitation.
'Di ba? Which is normal. Which is normal kasi mga tao tayo eh. Meron tayo talagang emotions. Yung sinasabi natin na trading without emotions, guys, ano yun? Ah, hindi natin pwedeng sabihin na without emotion. Meron at merong emotion yan. Kasi meron tayong feelings. Mga tao tayo, hindi mo maaalis yung feelings na yun. So, ang kailangan lang natin gawin is kontrolin. Ngayon, nung meron ka ng fear na hindi ka na maka-entry ng trade, hindi ka na maka-entry ng trade, pinag-aralan mo na lahat, tinry mo na lahat, nagtanong ka na, umattend ka na ng mga training. Habang nasa training ka, after mo maka-attend ng training, ganado ka na naman. Ganado ka na naman. Parang feeling mo, ay, yun lang pala yun eh, dali-dali lang pala. Ngayon, pagdating mo sa live market or sa live chart, hindi mo na naman alam kung ano yung gagawin mo. Yung mga natutunan mo sa training, hindi mo na naman makita dun sa sarili mong chart. Hindi mo na naman alam kung ano yung gagawin mo. Kasi nga meron ka ng fear. Hindi mo na ma-execute na maayos yung gusto mong gawin dun sa trading kahit na alam mo na kung ano yung gagawin. Kasi nagtatalo na siya eh. Naglalaban na siya sa isip mo na yun, analysis paralysis tama. Nagtatalo na siya sa isip mo na i-entry ko ba to? I-entry ko ba to? Baka matalo ako. Ayun na yung lagi sinasabi ni Coach Rod na marami kang alagang baka. Marami kang alagang baka diyan sa isip natin, di ba? So, ngayon, pag kay hari mong maramdaman yung fear, hindi ka maka-entry ng trade kahit na pag-aralan mo siya paulit-ulit, paulit-ulit. Hindi mo na alam yung gagawin. Parang feeling mo na sa sarili mo na sobrang ano mo na bakit hindi ko magawa. Ngayon, mararamdaman mo, maiinis ka na. Magkakaroon ka ng anger. Maiinis ka na. Maiinis ka na, tapos makakaramdam ka ng parang konting konting inggit. Konting inggit dun sa iba na bakit sila ang saya nila. Bakit sila So, nag-enjoy sila dun sa group? Bakit sila nag-enjoy sila sa Discord? Bakit ako hindi ako makasabay? Bakit ako eh, 'di ba? Magkakaroon ka na ngayon ng comparison. Maiinis ka na niyan. Maiinis ka na sa sarili mo, maiinis ka na minsan dun sa mga tao na nag-encourage sa'yo na sabi nito ganito lang eh. Sabi niya madali lang eh. Sabi niya ganito gawin ko eh pero hindi naman nangyayari, 'di ba? Mapapasana all na lang, 'di ba? Yung ganong feeling na once na dumating ka na sa point na gusto mo na lang tumahimik, gusto mo na lang mag mag-aral mag-isa, pero hindi ka pa rin nagko-quit. Hindi ka pa rin nagko-quit. Ang gusto mo na lang gawin is manahimik, mag-aral mag-isa. Tapos parang magkakaroon ka na lang ng thought, magkakaroon ka ng thought na kikita din ako, na parang makikita nyo, ako rin magpo-post ng kita ko one day. Parang magkakaroon ka ng ganong feeling, di ba? Makakabuo ka ng parang makakabuo ka ah ng galit or ano dun sa sarili mo na parang magiging bitter ka dun sa mga taong kasama mo or dun sa mga nakikita mo na masaya.
magiging bitter ka dun sa mga nagpo-post ng kita nila, magiging bitter ka dun sa mga taong kaka-start lang, tapos nag-e-enjoy sila, tapos kumikita pa sila. Pero ikaw, ginawa mo na lahat, pinag-aralan mo na, pinaulit-ulit mo na, hindi mo pa rin maintindihan, hindi ka pa rin makapag-trade. Minsan magte-trade ka, mananalo ka. Oy, magkakaroon ka ng biglang parang konting konting confidence. Mabubuhayan ka ng konti. Tapos kikita ka ulit, pangalawang trade mo, oy, okay to ah. Parang medyo sasaya ka na. Medyo makiki-join-join ka na sa group. Tapos, pagkayari nun, matatalo ka na naman. Tapos matatalo ka na naman ulit. Tapos masusunog ulit yung account mo. Tapos tatahimik ka na naman. Di ba? So, hanggat andun ka sa stage na nakakaramdam ka ng fear and meron kang galit na kinimkim or galit na nabuo dyan sa sarili mo, hindi mo malalagpasan yung stage na yan. Hindi mo malalagpasan yung stage na yan. Kahit na sabihin nating, oo, merong iba na talagang malaki yung or malakas yung personality na talagang kaya nilang hawakan or kaya nilang lagpasan or yung matibay yung personality, kaya nilang lagpasan yung mga ganong feelings. Pero hindi lahat ganun eh. Hindi lahat matitibay yung personality. Hindi lahat eh. So ngayon, hanggat nandun ka sa stage na yun, meron kang fear, meron kang galit, bitter ka, doon sa mga nakikita mong masaya kasi ikaw malungkot, di ba? Sa mga nakikita mong kumikita kasi ikaw hindi. Hanggat andun ka sa stage na yun, mahihirapan kang mag-move forward. Ngayon, ang pinaka-best na gawin, kapag nandun ka na sa stage na yun, ang pinaka-best na gawin is tanggapin mo. Acceptance. Acceptance. Pinaka best na gawin is acceptance. Tanggapin mo sa sarili mo. Tanggapin mo na 2 months ka pa lang, 1 month ka pa lang nag-aaral ng trading. Tanggapin mo sa sarili mo na hindi mo pa alam yung lahat. Tanggapin mo sa sarili mo na hindi ko pa kayang kitain yung ganito. Tanggapin mo sa sarili mo na hindi mo pa time para kumita. Tanggapin mo sa sarili mo na iba ka sa kanila. Tanggapin mo sa sarili mo na ah, may kanya-kanya tayong may kanya-kanya tayong personality. May kanya-kanya tayong talent, may kanya-kanya tayong capability. Tanggapin mo na hindi mo pwedeng ikumpara yung sarili mo sa iba. Tanggapin mo na kailangan ko pang pag-aralan or kailangan ko pa ng time para mas matutunan or maintindihan tong trading. Alisin mo yung galit doon sa sarili mo. Alisin mo yung bitterness and tanggapin mo. I-accept mo yung mali mo, accept mo yung mali mo, accept mo na nag-overtrade ka, accept mo na naging nag-overconfident ka, i-accept mo. Then, unti-unti mawawala. Unti-unti magre-restart yung system mo. Unti-unti mare-restart ka and magkakaroon ka ng, alam mo yon, yung isip mo parang magkakaroon ka ng realization. Realization na parang, oo nga no, bakit pinapahirapan ko yung sarili ko ng ganito? Bakit? Pwede ko naman gawin na step by step. Pwede ko naman gawin na ito lang muna.
Di ba? Pwede ko namang i-goal tong maliit lang muna na to. Di ba? Pwede kong sabihin sa sarili ko na, okay, dito muna tayo. Dito muna tayo. Wag muna tayo dito sa malaki na to. Kasi mahirap gawin to eh. So, dito muna tayo. Di ba? So, yun. Kasi, pag nagkaroon ka na ng acceptance, pag na-accept mo na sa sarili mo, pag na-accept mo na sa sarili mo na hindi pwede or hindi ganun kadali or hindi ganun ka kabilis na isang buwan ka pala nag-trade, dalawang buwan ka pala nag-trade, eh kikita ka na ng thousand. 'Di ba? Kailangan mo i-accept 'yun. And diyan na papasok yung expectation versus reality. Yan. Expectation versus reality. Yan yung parang nagbibigay sa atin ng pag-asa. The more you expect, the more you expect, the more na masasaktan ka. Uy, uy, wala pa mga heart dyan. Ayan, the more you expect na, the more na masasaktan ka. Tama. Kasi pag in-expect mo na, for example, sige, sa trading, in-expect mo, nag-trade ka, sabihin natin nag-trade ka, nag-buy ka, in-expect mo na pagka-buy mo, yung price eh tatakbo ng ganong kabilis. In-expect mo na yung price eh pupunta dun sa tuktok. Pero ang ginawa, na SL ka. So, di ba ang sakit? Kaya, sa sa trading, Kanila. Hanapin kanila. Sabihin ko lang, sa trading, ang pinaka list na pwede nating gawin mag-expect. Mag-expect, huwag ka mag-expect na sa isang trade mo eh kikita ka ng $1,000 o 2,000, 3,000. Wag. Wag mong i-expect na sa trading parang kumbaga wag mong ilagay lahat sa trading or wag mong iasa lahat sa trading yung mga bagay na hindi naman kailangan sa trading iasa. Kasi minsan ganito eh. Excuse. Kasi minsan ah excuse. Nakita mo yung trading. Dati nung hindi mo pa nakikita yung trading, normal yung buhay mo. Tama. Normal yung buhay mo. Nagtatrabaho ka, sumasahod ka at the end of the month. And naka-budget yung pera mo. Naka-budget. Kasya yung sahod mo. Kasya. So, yun yung parang routine ng buhay mo bago ka mag-trading or bago mo nakita yung trading. Okay siya. Meron kang monthly salary, budgeted yung expenses mo. And then, suddenly nakita mo yung trading. Suddenly nakita mo yung trading, nakita mo yung possibility, nakita mo yung chance na pwede kang kumita. Ngayon, nagkaroon ka ng thinking na okay lang galawin ko tong budget na to kasi kikita naman ako sa trading. Parang
nagkaroon ka ng feeling na, ah, hindi pala feeling, nagkaroon ka ng expectation na, okay lang. Okay lang na magalaw ko 'to kasi kaya kong kitain sa trading. May mga naka-relate sa gano'ng ano, may mga nakaisip ng gano'n. Kasi kaya kaya minsan, ah, na na na-o-over ano natin, na-overlook natin yung trading. Kasi minsan doon na natin inasa lahat sa trading. Kumbaga, yung trading, dapat i-enjoy natin or dapat gawin nating parang, gawin natin siyang parang, sabihin na nating part-time or gawin natin siyang parang, hobby, 'di ba? Hindi 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 siya ano, hindi siya yung parang gagawin nating main source of income. Kasi minsan parang andun na tayo, dumadating tayo sa point na, okay lang magastos ko 'tong ganitong pera kasi meron akong trading account. Puwede kong kitain dito sa trading, 'di ba? Kaya minsan nagkakaroon tayo ng malaking psychological effect kapag natalo tayo dun sa trading, kapag hindi nangyari yung ine-expect natin. Ouch daw, ouch. 'Di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng magulong isipan once na natalo tayo sa trading kasi ine-expect mo na yung perang ginamit mo ay babawiin mo dun sa trading. Pero hindi nangyari. Ang nangyari, natalo ka, nadagdagan pa yung nawalang pera sa'yo. So, kaya ang ano natin, wag natin i-expect, wag tayo mag-expect na parang oo, tama, pwede tayong kumita ng malaki dito sa trading. Pero wag mong wag mong isipin na yung trading yung sagot sa lahat ng problema natin or lahat ng financial ano natin, financial problems natin kasi hindi siya ganoon ka. Guys, ito real talk. Japan. Guys, ito real talk. Hindi hindi tayo ano dito, magbe-baby-babyhan dito kasi lahat tayo dito professional, di ba? Lahat tayo gustong kumita ng pera. So, iaano natin, iko-correct natin yung way para mas ma-maximize natin yung pagkita natin sa trading. Kasi meron na tayong mga, hindi ko alam yung iba kung kung walang work, pero halos karamihan tayo may work na tayo, 'di ba? So meron tayong main source of income na yung trabaho natin. Ngayon, yung trading, gawin natin siyang source of extra income. Hindi hindi yung doon natin iasa lahat. Kasi pag gano'n ang mangyayari sa'yo or kung gano'n yung magiging isip mo, na iaasa mo lahat sa trading na kailangan ko mag-trade kasi kailangan kong kumita, kasi kailangan kong bayaran 'to, kailangan kong kunin yung ganito or kailangan kong bilhin 'to. Guys, mawawala ka dun sa daan. Mawawala ka dun sa daan. Magiging yung trading mo magiging yun, disaster. Ganun ang mangyayari sa atin sa trading. So, kasi guys, itong trading talaga, ano siya hindi lang siya basta kikita ka ng pera, hindi lang siya basta magte-trade ka or what. Kasi para sa akin yung effect ng trading nung nagsimula ako mag-trading, ang effect niya talagang ano, nagkaroon ako ng nagkaroon ako ng ano, ng kasi
Yan, na-distract tuloy ako dun sa... Nandito kasi nandito yung laptop, nandito yung monitor ko. So, nagkaroon ako ng talagang personal development. Personal development. Kumbaga, yung discipline na ina-apply ko sa trading, na-apply ko rin sa personal life ko. Yung mga hindi ko dapat ginagawa sa trading, na-apply ko rin sa personal life. So talagang yung personality, nade-develop. Nade-develop yung personality. So, kaya, ayun, tama, tama. Personal understanding. Oo, kasi nga sabi nila, or talagang kung hindi nyo pa naranasan, o kung hindi nyo pa naramdaman. Guys, sa trading, yung trading talaga, ilalabas niya yung tunay mong personality. Yung tunay mong personality, ilalabas ng trading. Lahat ng emotions, lahat ng, ng kung ano man yung pwede mong maramdaman, mararamdaman mo sa trading. Once na nagsimula ka or once na sineryoso mo yung trading, lahat mararamdaman mo, lahat ng feelings. Kaya, yung mga, yung mga decided na talaga na gagawin ko tong trading or ito na yung magiging parang retirement ano ko or ito na siya, magte-trade ako hanggang gumagalaw yung kamay ko. Yung mga nakapag-decide na ng ganon, guys, congratulations. Congratulations. Kasi hindi na mawawala 'yan. Hangga't meron kang account sa broker, pwede ka mag-trade or hangga't gumagalaw yung kamay mo, pwede ka mag-trade, 'di ba? Ang ano ko nga pasin pasintabi po dun sa mga nasa bansa na kumikita ng dollars. Pero kasi meron lang akong na-realize ah, nung nakita ko yung potential talaga ng trading. Kasi dollars din ang kinikita natin sa trading tama? So, meron lang akong na-realize na parang, kasi ako talagang nag-ano rin ako nangarap din ako makapunta sa Canada. Meron akong application diyan sa Canada. Immigrant. Ano na siya, bayad na siya, bayad na. Ano lang, kulang lang ng mga documents, hindi lang naasikaso yung mga documents na kailangan ipasa. So, ngayon, na-realize ko lang na nung nagseryoso ako sa trading, nung talagang ginawa ko siya, pinag-aralan ko siya, and then nagkaroon ng profit, na-realize ko na parang ang daming-daming tao or mga mostly Filipino na talagang gusto nila makapunta ng ibang bansa, Canada, Australia, US, which is yung kita dollar, 'di ba? Ewan ko kung ano yung ano nila or what. So, ngayon sabi ko sarili ko na pagpunta nila doon kasi marami ako narinig na mga story na mga tao na nandun na lalo mostly yung mga galing dito sa UAE na naglipat ng ibang bansa, sabi natin Canada. May mga narinig ako na story na parang iba. Iba yung ine-expect nila na buhay pagdating nila dun sa bansa na yun. Kumbaga, parang sabi nila, nung nandiyan ako sa UAE dati, parang mas ang ganda ng buhay ko, parang ang dali. Parang pwede kong gawin kung anong gusto kong gawin. Pero nung nandito na ako hindi ako pwede magpahinga or kailangan ko ng dalawang trabaho para masustain yung mga expenses dito. 'Di ba? So, parang na-imagine ko yung sarili ko na
Eto ngayon, ganito, ginagawa natin. Parang pwede ka magpahinga ng ganito. Pero pagdating doon pala, parang hindi ko magagawa yung ganito or hindi tayo makakapag-relax or makakapag, ano, yung ginagawa natin na normal life. So sabi ko, kung yun lang naman pala yung purpose na pagpunta doon or paglipat doon na pwedeng kumita ng dollars, which is yung ano nila, yung mga benefits, oh, given na yung benefits, maganda talaga. Pero yung parang kapalit naman 'di ba, yung freedom mo or yung ano mo na pwede kang gawin or pwede mong gawin yung gusto mo, mawawala, 'di ba? Sabi ko, kung yun lang pala yung purpose ko na paglipat doon, kikita ng dollar, parang magte-trade na lang ako, 'di ba? Magte-trade na lang ako, kikita din ako ng dollar. 'Di ba yung kinikita, kunyari, for example, natuloy ako doon, yung kikitain ko na $35 per hour, or sabihin natin, sige, malaki na, yung pinakamalaki na, sabihin natin $50 per hour. Yung kikitain kong $50 per hour, na hindi ko alam kung ano yung trabaho na yun, kung ano yung magiging trabaho na yung $50 per hour na yun. And hindi ko alam kung ilang trabaho yun. Pwede ko rin palang kitain dito sa trading ng doble, triple, or mas malaki pa sa loob ng isang araw lang din or sa loob ng ilang oras lang din. 'Di ba? So, iyon lang yung na-realize ko. Kaya sa sa dami ko ring natalo sa trading, sa dami ko ring nasunog na account, hindi ko tinigilan yung trading. Hindi ko tinigilan yung trading kasi nga sabi ko kahapon dun yung kung may mga nakasama sa inyo dun sa Abu Dhabi meetup. Sabi ko, yung taon na talo mo, kung ilang taon yan, 2 years, 3 years, 5 years, natalo mo sa trading, kayang-kayang bawiin yan ng months lang. Kayang-kayang bawiin ng months lang once na natutunan natin yung trading or talagang naging marunong tayo sa trading. Di ba? So, ayun. Agree ba kayo doon? Andiyan pa ba kayo? Guys, Coach, may tanong ako, pakisagot. sige po. Ano pong tanong? Nasa chat, coach. Sa chat. Magkano pinakamalaking talo mo, coach? Magkano pinakamalaking talo mo, coach? Ba't yung talo? Bakit hindi yung panalo? Hindi. Pinakamalaking talo. Sige, ikakat ko na lang yung part na to. Umabot ng siguro nasa ano din, nasa 20. Umabot na nasa 20,000 yung talo ko sa trading. Bago ako talagang nagsabi na, oy, tama na. Parang, oy, tama na yan. USD. Opo, USD. USD siya, USD. Yung talagang, ano yung, Anong naramdaman mo? Anong naramdaman mo, coach, nung natalo ka ng ganyang kalaki? ano kasi yan hindi siya yung buong 20 na isang talo lang. Parang along the way, ano na yan, lump sum. Lump sum nung talo ko na mula nung 2019 hanggang 2022, 22 or 2021 ganyan. Yung walang tigil na gusto mong mabawi yung natalo mo. Ang naging result lalo ka lang lalo lang natalo, lalo lang dumami yung talo.
So, yun yung naging result. Pero hindi, kumbaga sabi ko nga, hindi ako tumigil kasi yung alam ko na pwede kong mabawi sa months lang yung mga natalo ko ng past few years, possible. Which is hindi lahat nakikita yun. Which is hindi lahat nakikita yun. So, ayan. Sana ba tayo? Yung pala, isingit ko lang yung ano, ah, isingit ko lang kung nakaramdam ka na ng parang gusto mo kung gusto mong tumahimik, gusto mong tumahimik kasi may galit ka na, kasi bitter ka na, gusto mga nakikita mo na kumikita, tapos ikaw hindi. Eh, sabi ko nga, magkaroon ka ng acceptance and magkaroon ka ng parang communication. Importante rin yun. Importante yung communication. Na makipag-usap ka sa mga ah, tao na alam mo na makakatulong sa'yo or sa mga tao na parang alam mo na nakaranas din nung ganyang pinagdadaanan mo. Feeling ko lang ang slow ko sa learning. Feeling nyo lang po yun. Feeling nyo lang po yun. Kasi hindi naman talaga hindi natin pwedeng i-fast forward yung learning sa trading eh. Hindi siya pwedeng i-fast forward kasi step by step po talaga. Step by step. Pag hindi mo na natutunan tong step na to, parang hindi ka makakapunta dun sa next step. Kumbaga, kung wala kang na-realize dito sa stage na to, mas mahihirapan kang pumunta dun. Kaya dapat dito ka muna sa stage na to. Hindi po siya mapa-fast forward. Kasi pag nag-fast forward ka, marami kang mamimiss. Marami kang mamimiss. Ayun, change mindset. Importante rin po yun talaga. Mindset. So yun, nakaisang oras na pala tayo, no? Ano pa ba yung pwedeng i-ano natin? Natanggap mo na. Natanggap mo na hindi pwedeng ganun, hindi pwedeng ganito. Di ba? And nagkaroon ka ng parang ah, nagkaroon ka ng realization na oo nga, no? Tama naman, ano? Na hindi pala dapat or hindi pala ganun kadali. So, isang oras na pala. Yung part 2 natin, medyo ano na tayo, maglalagay tayo ng konting chart. I-relate natin dun sa trading na. Para yung mga ano natin, yung mga mistake or yung mga parang hindi natin dapat gawin or what, makita natin dun sa chart mismo para i-relate natin kung ano yung effect nung galaw nung price dun sa ano natin, sa psychology natin. Na pag nakita mo yung ganitong move, ano yung mararamdaman mo, or ano yung dapat mong gawing action or kung ano yung dapat mong ano. So, yun yung gagawin nating part 2. Ngayon, purely ano lang tayo. Mm, parang sabi nating mindset or ah non-technical. Ayan, non-technical. So, ito ang isang advice ko sa inyo. Isang advice ko sa inyo, once na natanggap mo na, once na natanggap mo na hindi hindi ganoon kabilis
na hindi siya ganun nag-work, or hindi mo siya makukuha ng ganun lang, or natanggap mo na bago ka pa lang, or hindi pa hinog or bubot pa yung knowledge natin para kumita ng ganun kalaki. So pag natanggap mo na lahat yun, mag-restart ka ng system mo, and i-apply mo yung power of 1%. Apply mo yung power of 1%. Ano yung power of 1%, guys? Yung everyday, for example, meron kang pinag-aaralan na strategy, or meron kang wino-workout na um, self-discipline. Meron kang wino-workout. Sabihin natin gusto mong mag ano, sabihin natin gusto mong magpalit ng tiyan. Yun na lang, sige. Sabihin natin gusto mong magpalit ng tiyan. So yung power of 1%, every day, kasi hindi mo siya mapapalit yung tiyan mo ng isang araw lang. Tama? Kahit na mag-sit ups ka ng 100 repetition dyan, sa isang araw, hindi liliit yan ng isang araw. So, ang power of 1%, gawin mo, sa isang araw, gawin mo yung small portion para ma-improve yung wino-workout mo na yon. Kumbaga, sabihin natin nagpapalit ka ng tiyan, sa isang araw mag-sit up ka ng 20. Then next day, another 20. Next day, another 20. So pagka nadadalian ka na sa 20, na parang effortless na lang sa'yo yung 20, next day dagdagan mo, gawin mo 30. 30, 30. Then 40, 40. Pagkaya rin magugulat ka na parang, ala na, effortless na lang siya. Effortless na lang siya gawin. And makikita mo yung result. Makikita mo yung result. Kasi kung yung 1%, mag-expect ka ng result on the same day, wala kang makikita. Pero kung gagawin mo siyang paulit-ulit, paunti-unti, at the end of the week or at the end of the month, makikita mo yung result. So, ganun siya. Kunyari, meron kang gustong i-workout. Hindi mo siya, parang, sabihin natin, gusto mong matutunan yung trading. Or gusto, ito na lang, specific. Gusto mong matutunan yung market structure. Pag pinanood mo yung mga videos or pinag-aralan mo yung mga kung anong ano dyan, tungkol sa market structure, sa loob na isang araw, hindi mo siya maiintindihan lahat. Hindi siya papasok lahat. So, ang gawin mo, maraming part or maraming elements yung market structure. Ang gawin mo, power of 1%. Pag-aralan mo yung uptrend. Focus ka muna sa uptrend. Huwag mong i-relate yung downtrend, range, or kung anong ibang element ng market structure. Focus ka sa uptrend. Unti-unti. Uptrend, uptrend. Yun lang lagi i-plot mo, uptrend, uptrend, uptrend. Makikita mo at the end of the week. Pagtingin mo ng chart, ang linaw na sa'yo ng uptrend. Then, pagka effortless ka na dun sa uptrend, punta ka sa downtrend naman. Then, sunod-sunod. Step by step, inch by inch. Kasi kung pagsasabay-sabayin mo yan lahat, and i-expect mo na pag in-apply mo, yun na yun, medyo tagilid. Di ba? And, eto, medyo patapos na rin tayo siguro mga 4:30. Ano na tayo? And, eto, yung trading kasi parang ano eh, excuse me. Yung trading kasi parang pagtatanim.
Yan, yan. Parang pagtatanim ang trading. Guys, eto, pag nagtanim ka ng buto, tapos ang ginawa mo, 'di ba pag magtanim ka ng buto, maghuhukay ka, lalagay mo yung buto, tatabunan mo, 'di ba? Parang tapos maghihintay ka hanggang tumubo. Pero kung ang gagawin mo dun sa buto, pagkatanim mo, kinabukasan, bubuksan mo or huhukayin mo ulit, titignan mo kung tumubo na. Tapos pag nakita mo hindi tumubo na, tatakpan mo ulit. Tapos kinabukasan na naman, i-check mo siya kung tumubo na, bubuksan mo ulit. Eto, tanong ko guys, yung buto ba tutubo o hindi? Di ba hindi? Hindi siya tutubo. So, ngayon, merong dalawang klase ng merong dalawang klase ng pagtatanim. Una, yung madali siyang anihin. Pangalawa, yung matagal. Di ba? Ano yung madaling anihin? Sample, yung buto ng munggo. Yung buto ng munggo, di ba, ilang araw lang meron na siyang tubo. Babad mo lang sa tubig, overnight, makikita mo lalabas na yung ano niya, di ba? Magiging ano na siya, magiging toge na siya. Pwede mo na siyang anihin agad, pwede mo na siyang kainin. So, iyon yung ano natin. Parang sa trading, iyon yung mga signals natin, iyon yung mga copy-paste natin, iyon yung parang madaling anihin na, kumbaga, temporary na pwede nating pagkuhanan ng income. Yung mga signals, yung mga copy-paste, yun siya. Ngayon, yung isang ah, isang type ng pagtatanim is yung long term, pang long term. So pag nagtanim ka ng buto ng mangga, ilang taon ang hihintayin mo bago magbunga sa buto ng mangga. 'Di ba? Yung buto ng mangga pag tinanim mo, babaon mo, didiligan mo, lalagyan mo ng pataba, 'di ba? Gagamitin mo ng insecticide para maganda ang tubo niya. Aalagaan mo kumbaga, 'di ba? Pero pagka yung mangga tumubo, tumubo siya, naging puno, 'di ba? Aani ka ng bunga taon-taon. Tama? Aani ka ng bunga taon-taon. Kasi andyan na siya eh, puno na siya. Unlike doon sa munggo, pagkatubo niya, pipitasin mo na siya agad, wala na. Magtatanim ka ulit ng panibago para umani ka ng munggo. So ngayon, ano yung itatanim mo? Munggo o mangga? Mungga. Itanim mo mungga. Munggo at saka mangga. Di ba? Kumbaga, habang nag-aaral ka, habang pinag-aaral natin yung trading, gamitin natin yung signals para mag-profit ng habang nag-aaral. Pero hindi ibig sabihin na doon natin iaasa yung ano natin sa trading, 'di ba? Hmm. So ang point lang kailangan pa rin natin pag-aralan para magkaroon tayo ng long-term na goal, para magkaroon tayo ng long-term na income. Ito yung isang nakatulong sa akin na para ma mapabilis, alam mo yon, yung ano ko ng sa sarili ko is itong community kasi bilang solo trader or pag naging solo trader ka, parang napakahirap or napakabagal ng progress mo na wala kang makausap, wala kang mapagtanungan, wala kang mapagkuhanan ng idea, di ba? Or
wala ka man lang makausap or mapag-confirm man na kung tama ba yung ginagawa mo or mali. So yun, ito napakalaking tulong sa akin ng community na to. Kasi sabi ko nga nung nakaraan, lahat tayo dito, OFW, lahat tayo mayroong kanya-kanyang struggle, meron tayong kanya-kanyang challenges, may mga pinagdadaanan sa buhay, pero at least, and meron lahat ng negative nandyan sa paligid natin. Lahat merong negative sa trabaho, sa bahay, kahit saan meron. Pero at least meron kang isang place na pupuntahan. Puro positive lang yung pinag-uusapan. And puro positive lang yung maririnig mo and puro positive na tao lang. So, kaya yun yung request lang namin sa inyo na sa atin, sa lahat, na i-maintain natin yung positivity dito sa group natin, sa community na to. Para at least yung mga nalulungkot din na iba, meron silang isang place na pupuntahan na makakapag-recharge sila ng positive energy. So, yun lang. Yun lang. Thank you.